Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion, itong mainit na bangayan between Senator Marcoleta and President Bongbong Marcos. Unang nagsalita si Senator Marcoleta, sabi niya, nagpahayag si Senator Marcoleta na ang pag-upo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto ay ang natatanging liderato na walang basbas o blessing mula sa Pangulo. Sumagot si BBM, pinasinungalingan ito ng Pangulo at ipinaalaala na independenteng sangay ng pamahalaan ang lehislatura. Bilang isang dating senador, binigyan diin niya na ang mga mismong miyembro ng Senado ang pumipili ng kanilang pinuno na walang dikta mula sa ehekutibo. Ito po yung exact pahayag ng Pangulo. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, me, as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Pagtatawanan kita sa mukha mo, medyo patotsado na, I will laugh at your face. We were not born yesterday. His Excellency President Marcos. Malala ko si ex-senator, ex-Senate President Franklin Drilon. Ano sabi niya sa isang interview? Walang uupo na Speaker of the House, walang uupong Senate President without the blessing of the President. Yan, narinig ko yan. I can remember. And I agree. May blessing yan, imposible. Basta ako, wala na akong I'm sorry sa inyo, ako, wala na akong pinapaniwala ang salita ng Pangulo. Excuse me, puros palusot. Walang blessing. Itong pag-upo ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano as SP, agree ako niyan, nabulaga ang lahat. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng kudita. Natunugan nila, mga powers that be. Malala ko yung pag-alis o pagkudita laban kay Senator Escudero noong 2024. Ano ang sabi? Hindi ako sumunod sa utos ng powers that be. Although hindi niya binanggit yung powers that be, bahala na tayo. Mga makapangyarihan. Di ko sinunod. Ano yung gusto nila? People's Initiative, Charter Change. Hindi napagalaw ni Senator Mig Zubiri ang charter change sa Senado, samantalang ayos na sa Kamara. Nang dahil doon, sabi ni Senator Zubiri noon, kaya tinanggal ako sa pwesto dahil hindi ko sinunod sila. Ganon yan. And then itong pagkudita kay Senator Escudero noong September of 2025. Diba, pagsimula ng 20th Congress, Escudero. Ang Senate President Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman. Nasimula na ng investigation. Bigla ngayon. Nagkudita. Walang blessing yun ng Malacanang? I don't think so. Ako, opinion ko lang ito. May basbas yun. Dahil natatakot sila sa totohanang flood control scam probe investigation ng Blue Ribbon. Kaya na patalsik. Si Escudero as SP and Marcoleta as Mabuti na lang at mayroong matapang na Senator Bato. Kailang bago nakaboto, dumaan muna siya ng butas ng karayom.
May 11, umagang-umaga, nandun na ang mga NBI agents. Nandun na si Trillanes. Oh, anong authority ni Trillanes na sasama sa NBI? Aristo, mayroong powers that be na nag-uutos sa kanya. Hindi na tayo pinanganak. Puti na ang ating buhok. Kaya hindi ako naniniwala na I will laugh at you. Plano nila talaga na arestuhin na si Bato on that day. Kaya lang, by God's grace and intervention, nakalusot si Bato. Kaya nakaboto siya noong May 11, nakuha ang liderato. Walang basbas ang ehekutibo. Agree ako kay Senator Marcoleta. Ngayon, kung pinapasinungalingan ng Pangulo, well and good. Bahala ang taong bayan kung kanino sila maniwala. Ako, naniniwala ako dito sa opinion ni Senator Marcoleta. Kaya ngayon, pilit nilang aagawin ang liderato sa pamamagitan ng pananakot sa mga miyembro ng Brave 13. O ano yung ibinulgar ni Senator Marcoleta kahapon? Araw-araw daw, tinatawagan, tinatakot si Senator Jinggoy. Kumalas ka na dyan. Para hindi ka kasuhan, para hindi ka makulong, kumalas ka na. Pinapipili si Senator Jinggoy, prinsipyo o kaso kulong. Nako, tumindig si Senator Jinggoy. If this is the price that I had to pay for my principle, so be it. Ikulong nyo ako! Wow! Hindi ko makakalimutan yun. Mga kaibigan, ipagdasal po natin ang Brave 13, lalo na itong mga senador na kinakasuhan, Marcoleta, Jinggoy, Villanueva, Escudero. Iniipit nila yan na laban lang, Brave 13. Huwag nating ibigay sa kanila ang liderato ng Senado. I believe itong Brave 13 na liderato was established by God. And if God is with us, who can be against us? Laban lang, Brave 13. Ituloy ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Hindi na makakatulog ng mahimbing ang mga miyembro ng Maleta Gang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gid ni sila karon. Linsin, lansang, yero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Nada oh. Nama bikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni kay naanay sin nga nakapit panalangin. Maine kay pagbuot ni sa kas antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi.
Oh, so Kamo alang pangin kamot, wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang ang kulog ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay, o payag biyay. Muna among kahintang. Una ni ang ilang kahimtang ilang ante. Yung taon, among atop. Ilang kaldero isa ra ka buok. Wala yun. At yun kaya sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo ang tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud Mm. naara gyud di ay naluoy sa amo nga sa amo kahimtang ay ani adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat